Ito na lang kasi para sa evangelism lang. Okay, praise God. Good morning, good morning. Morning. Okay. So, let's pray para sa ating good morning. Para diretso tayo sa ating devotion. Lord, salamat po. Bless this day. At salamat po sa mga team, praise team o music department. At isa po ito sa nais mo na consistent bago sila tuluyan mag-practice at magsamba sa iyo, magpuri sa iyo sa talent o ministry na naging mo sa kanila, ay dapat mo nang merong pagkain spiritual sa mga leader o praise team. The Lord, kung niyo po ako, na kung saan lagi kong may paliwanag, ayos yung salita na may kapahayagan sa kanila. In Jesus' name pray. Amen. Okay. May sound, no? Nag-pray po kayo, kaya may sound. Oh, galing naman yun. Ay, maganda, may nagpa-background. Ano? Okay. Good morning. Sige, tuloy tayo, no? Actually, patapos na itong ating about money. No? Nag-usapan kasi natin yung reason, yung remedy, ang susunod niya ay result. Okay, no? So, pero, actually, pag maraming member talaga ang ating attender, isa tong one day, no? Na gagawin natin focus to review para hindi lang kayo nakakaalam, mismo ang kapatiran, ma-review sila. So, ulitin ko ulit, sa 2 Corinthians 9:7, ito lang ating naging standard na pinag-uusapan natin. Basahin ko, dito tayo magtatapos sa ating mathematics. No? 2 Corinthians 9:7. Okay, 2 Corinthians 9:7. Ito sabi, sa wikang Tagalog, si pagandaan, verse 6, datapot sinasabi ko ang nag-aasik ng bahagyana ay magaan namang bahagyana at nag-aasik ng sagana ay marami namang sagana. So ito, dito rin pumapasok yung resulta. Resulta ng mathematical, resulta ng pagkakalob. So the more na nag-aasik ka, the more nagtatanim ka, the more na marami rin. Kaya minsan, Lord, bakit konti? Lord, bakit ganito yan? Alam na Diyos yung puso natin. Kasi konti ka rin eh. Ngayon, hindi na susubukan ng ibang mananampalataya o ng ibang member leaders na sumubukan yan na sagana para managana. Di ba? Naalala ko din sa Facebook, nakita ko sa lugar nila na kailangan ng tubig na daluyan. Kaya totoo talaga yun eh. Iba talaga yung work hard sa smart. Ang isa, work hard. Pero isa ginamit ang smart work. Ang work hard na yan, sabi niya, kailangan sa lugar dito yung tubig. Wala nakakaisip. Sabi niya, mag-iigib ako. Work hard, sipag. Pero, ang ginagawa yung konti lang. Anong ginagawa niya? Naalala ko yung nasa squatter ako. Dati akong drummer. Nag-drum ba? Yung tubig. Kasi drummer tao di ba? Drum. Tagay-igib ako talaga, ang bigat. Tagay-igib ko din. Tapos ibubuhos mo yun sa drum. Isang lalaki ang ginawa niya, sabi ko, ganda ginawa niya. Nakakatulong, pero sabi niya, nasa isip niya, ginawa niya, nagpakandapakon siya. Gumawa ng maraming tubo na pipe. Gumawa siya ng hose na mahaba hanggang sa pinaka-ilog, hanggang doon sa isang isang ang ginamit po. Pero sa kanya yung ginamit niya, pipe, hose, mahaba, tapos generator. Kaya yung mga container ng tunnel na malapit, nakapilan siya, hindi siya nagpapakapagod. Pero kumikita na si Dana, kasi smart. So ganun sa pagbibigay. May mga pagbibigay na minsan hindi smart. Kung ano lang naibigay. Pero sabi ng Biblia, kung smart ka, pag nasubukan kong himala ng Diyos, pag pinasagala ko, lalo kong gagawin. Kaya naalala si Colgate, kung may ng Colgate. Di ba nakilala ang Colgate? Pag bilang po ng Colgate, anong Colgate? Colgate nga yun eh. Di ba? Toothpaste yun eh. Kaya kilala si Colgate kasi ang ito niya, 10%, ginawa niya, baligtad, 90%. Alam, di ba kaya? So dito, yun ang resulta. Anong promise niya? Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob. Yun ang sikreto pala.
Huwag mabigat. Di ba yung yung sa aking personal motive? Lord, hindi mabigat sa puso kung magkaloob. Kasi, pupurihin kita. Sasambahin kita. Di ba nakala niyo? Kasi pag nasa puso mo, ang gaan. Bakit? Kasi nasa puso mo eh. Kaya, iba tayo yung ang Bible standard, no? Ano sa pinusunod niya? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos, ito yung resulta. Malapit tayo, no? 5 minutes. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat, hindi isang, no? Lahat, biyaya, magsisigana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat na magsipagana sa bawat mabuting gawa. So kapatid, sa Bible, sa Lumang Tipan, take note. Sa Lumang Tipan, itunuro sa Malakay, itunuro sa ito hindi ko na sinasabi mga verses, pero I hope nakaka-schedule tayo para sa lahat ng member. No? Kasi yan talaga plano ng gusto ko ni Pastor Jesse. No? Kung siya, magkakaroon ng 1-day seminar about sa stewardship. Para maranasan ng iba paano sila pagkalain. Pero kailangan mo na ng orientation or lecture. Napanin niyo ba? No? So, pero ginagawa ko na sa inyo. So, ibig sabihin, sa Lumang Tipan pa lang, sinabi na. Lagi siya sabi sa inyo, ako bakit mga pastor din, mga churches din, pinagdidibatihan kung pagkakaloob. Ginagamit ang Biblia, ginagamit din ang Biblia. Kasi kung kasi ko, di ako dapat problema sa kanila. Yung sabi na, don't problematize the problem. Kasi problema nila yun eh. Tama ba yun? Yung revelation sa kanila, sabi sa ng Panginoon, Biblia, tips. Ituro mo. Pero huwag ka magpag-away. 2 Timothy 20:24. The servant of the Lord must up to tips, not be quarrel. Yan, no? So, ituturo ko, ginawa kong puntos, pagkakaloob, iba't ibang pagkakaloob. Sa ituturo ko sa inyo, ano ba yung tithes? Sa Lumang Tipan, tinuro yung sa Bagong Tipan. Ay, ba't na parati po dibagihan? Di ba? Pero wala pa ang tithes. Return, 10%. Kung naitindihan mo, give it. Kung di mo naitindihan, marami sa Diyos. Tapos lang. Huwag may presa yung tao. Kaya mabigat eh. Tama? Hayaan mo ang Diyos mangusap, pero ipugo ng pastor. Pangalawa, operate. Ito naman operate. Ituro mo rights. Ituro mo sakripisya. Ituro mo yung commitment. Pag naituro mo na, halbayaan mo ng Diyos. Ngayon ka mag-decision. Kaya pag-usapan natin ang, una, reason. Tapos, pag-usapan natin ang remedy. Di ba ano yung reason, di ba? Alam niyo na, di ba? Honor, praising, worshiping, serving, gratitude, yan. Yung remedy, para ano? Naalala ba yung remedy? Kaya ba't ka magkakaloob? Kaya magkakaloob tayo, para ano? Di ba? Support. Everybody say support. Supportan ng ano? Ministers muna. Ito, ang personal lang. Maraming membro. Sinusuportan ng ministry. Kaya napapapayan ng pastor o mga ministers, mga evangelist, missionary. Nakunan nyo? Dapat, inuuna mo yung gumagawa. Maski kayo eh. Subukan nyo na unahin ninyo yung ari-ari sa bahay ninyo, pero hindi kayo kumakain. Tama? Unahin nyo muna yung person. Pero hindi sabihin, puro person na lang. Balance. Ano yun? Lord, remedyo para hindi maghirap, pagpalain kami, sumagana kami. Susuportahan natin ang minister, susuportahan natin ang ministries. Huwag ministry lang. Kasi pag ministry singular, ministries, maraming gawain na dapat pang. Ano pangatlo? Mga needed. Mga nangangailangan. Alam mo lang lagi pero Lord, habang ako nagpapasto dito, Lord, malaman ng mga OFW malapit sa inyo, dakitan ko. Maging good sa mga tayo. Amen? Maraming churches hindi naging good sa mga. Gusto siyang laging hihingi. Tama? Ang prayer ko, Lord, laging lapitan to. Pero pag laging lapitan to, kayo po mag-provide. Sino gagamitin? Kayo ako. Iba. Kasi pwede mong gusto ko doon. Wala ko itong SDIM. Pastor, ay tax. Kaya may plano tayo November. Yung duty ako nag-i-invite ng ibang ng tao to see. Para kung matouch. Pastor, meron pala kayong project, may plan. The Lord touch me. Please, for your donation in church. That's our responsibility. The pastor. Amen? Kasi hindi pwede ipagawa sa inyo yung pastor na, no? Kung sinasabi ko sa inyo. Amen? Para tayo po ay nakakatulong remedyo.
Nakapatira, hindi kapatira, basta humingi ng tulong. Tulong tayo. Kasi meron kang tumulong, wala kang may tulong. Tama? Kung nasa yung tumulong, kaya wala kang sasabihin ha, walang pera, kapos tayo. Mas ganon, pero meron yan, tama pa naman, meron yan. Ano ba rin yan? Hello, amen ba? No? Exercise. And last, ano resulta? Resulta, number 1, sabi ng Diyos, ito binasa natin sa 2 Corinthians 7, sa Malakay, Philippians, ang dami macho. Ano sabi niya? I will supply all your needs. God will provide financial, physical, emotional, spiritual. Mas hindi mo pa hinihingi, mas hindi pa ibibigay ng Diyos. Iyon pala yung resulta. Ano tawag doon? Promises, prosperity, blessings. Take note, pag sabing blessing, galing sa Diyos. Kung dumadami ka ng pera na hindi mo kasama ang Diyos, hindi prosperity, ang tawag doon ay rich. Tama? Hello, diyan ba kayo? Rich ang tawag doon. Pero pag alam mo sumasagana ka, gumiginhawa ka, sobra abundance, ang tawag doon, at kasama mo ang Diyos, ang tawag doon? Blessings. Amen? Nararanasan yung blessing ng Diyos. Nag-iikas ka, biglang nagbigay, tapos ba uli, mo itong hilit pa? Ang tawag yan ay promise. Yung resulta yun. Ang resulta pala, maranasan ng bawat isa, paano ka pagpalain ng Diyos at iba ang gagamitin. So kapatid, time na I hope nakapagbigay ng konting review. Don't forget, mathematics, pagkakaloob. Reason, remedy, result. Let's pray. O Diyos, salamat po. Ilang minuto lang pero naway nakapagbigay ng pagtatanim. Mahirap intindihin, pero napakadaling intindihin kapag ito po ay naunawaan namin, pinaunawa niyo sa amin. Lord, salamat po sa mga kapatiran. Lagi kong panalangin sa bawat isa. Lalo na ginagamit mo. Maging sound mind, open-minded. Lalo na sa paglingkod sa iyo. Ihanda mo ang magpa-practice para sa pagsamba sa iyo, para sa worship service. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, tayo nyo na. So, mamaya Sunday school. Okay, so devotion time. Mamaya ay Sunday school discipleship training class. God bless you. Thank you for watching. Bye-bye.